Ipinahayag kahapon ni Acting Governor Joseph Pascucha sa kanyang ipinalabas sa Facebook post na excited na siya sa pagbabalik ng mahal at pagtitiwalaang gobernador ng lalawigan na si Gobernador Dong Padilla. Kasunod ang pagtitiyak ng Vice Gobernador ng kanyang suporta at pagbabalik sa Kapitolyo ni Gobernador Padilla kung saan binanggitin nito na palagi siyang nasa likod at nakasuporta sa mga programa at proyektong alay sa Diyos, alay sa bayan ng gobernador. Kaugnay nito sa nakalipas na 3 araw, simula nang lumabas ang balita tungkol sa pagpapulang bisa ng Court of Appeals Special 12th Division na ipinalabas na suspension order ng Ombudsman laban sa gobernador dahil sa kawalan ng ebidensya at sa nalalapit na pagbabalik dito sa Kapitolyo ay patuloy itong umaani ng positibong reaksyon mula sa libo-libong mamamayan ng Camarines Norte kung saan ang nasabing desisyon ng korte ay nagpapatunay ng kawalang sala sa panig ni Gobernador Dong Padilla at may tuturing itong vindication at naglilinis sa kanyang pangalan mula sa mga paratang ng mga tauhan ng talangkang politiko. At dahil sa mga bagong development na ito, ay naasahan na wala ng matalangka ang makapigil pa sa pag-unlad ng Camarines Norte na umabot din sa halos 8 buwan na naantala ang pag-usad ng economic development ng probinsya. Matatandaan na sa unang termino pa lamang ng Padilla-Ascutia administration ay nagkaroon na ng milestone accomplishment dahil noong 2024 ay ganap nang naging first-class province ang lalawigan ng Camarines Norte mula sa matagal ng pagkakabalaho nito sa kategoryang second-class province sa loob ng 12 taon. Ang milestone na ito ay isang testamento sa dedikasyon ng Padilla-Ascutia administration sa mabuting pamahala, masinop na financial management at walang sawang pagsisikap na makapagpatayo ng maraming kulang na pasilidad pang infrastruktura nang hindi pumapasok sa mga transaksyon ng pag-utang. Sinundan ito ng pag-angat noong 2024 ng ranking ng probinsya sa bilang na 32nd sa mga umuunlad na lalawigan sa bansa mula sa dating ranggo na pang 48 noong 2022 at pang 64 na ranggo noong 2021 sa larangan ng economic dynamism, government efficiency, infrastructure resiliency at innovation. Para sa Radyo Pilipinas, yan ang mga balitang alay sa Diyos at alay sa bayan. Ito sa Romel Phoenix, naglilingkod para sa bayan. Balitang lokal.